We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting... Moving in out of Pakistan. So, ganyan ang ginagawa nila sa ating sa mga bansa, including the Philippines, moving in and out of the Philippines. Anong ginagawa nila? Ano yung interest nila sa Pilipinas or sa mga ibang bansa, di ba? Today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia, and we went to work. We didn't want to see them control Central Asia. Ganun naman. Ngayon naman, ang ginagawa nila, gusto nilang mag-collapse ang China, ang Russia, ang India. So, ang ginagawa na, they will control, put their military bases. Ganyan ang That is why, yung nangyayari sa Pilipinas ngayon na unrest, political unrest, putting the former president sa The Hague, hindi po malayong mangyari na konektado itong mga to. I'm talking about the Democrats, yung circle nila Biden, ito nila, lahat ng mga tong Obama na to. Kasi kakaiba si sa lahat ng si Trump kasi siya ay Republican and iba talagang policy niya, ayaw niya sa war. Itong mga to, they would want to preserve their own interest. So, talking about that, yung kay Duterte, kita nyo, ayan, dito pa lang sa bibig niya, anong sabi? Here, the SILG who has been, of course, part and parcel of the entire operation. Part ng entire operation, si Remulla. Lahat sila, Secretary Anyo, ayan sila, yung kapatid niyang si Remulla, sila Gibo. We provide the PCO with a digital copy. And, of course, Maria Ressa. Maria Ressa. Ano po ang nangyari dito sa panahon ni Tatay Digong? Nakulong po ito. Ngayon, ang itong si Maria Ressa, ang abogado niya ay konektado sa ICC. Yan po si Amal Clooney, asawa ni George Clooney, at ito po ay international human rights lawyer. Ano po ang function niya sa ICC ngayon? Magugulat ka. Isa po siyang appointed special advisor ni Karim Khan. Ayan po, napakalinaw. Special advisor ni Karim Khan. Who is Karim Khan? Karim Khan is the kasalukuyang International Criminal Court prosecutor. Well, the arrest of the former president of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte, is an important moment. The office has been investigating the situation of the Philippines for some time in relation to the so-called war on drugs. So ito pong si Amal Clooney na advisor at kaibigan ni Maria Ressa ay isa din contributor doon sa pagpapa-issue ng warrant of arrest ng Israel Prime Minister na si Netanyahu. And of course, including Putin, kasi hindi tayo miyembro. Lagi nating ginigit, hindi tayo miyembro. Pero, ito pala, in relation to cooperation and investigation and evidence gathering, it is implied from the Rome Statute that the consent of the non-party state, tayo po ay non-party state, hindi po tayo membro ng ICC. Pero yung consent na ito ay prerequisite, ibig sabihin required po yan. Kailangan po ang consent, go signal or approval ng non-party state sa ICC para mag-conduct ng investigation. Ayun ICC prosecutor para mag-conduct ng investigation within its territory. So, ibig sabihin, yung pagpasok-pasok ng mga ICC delegates sa Pilipinas ay hindi po pwedeng mangyari yon kung walang go signal, approval ng gobyerno. Kaya yung sinasabi ni Marcos Jr. from the start na, no, we are not within the jurisdiction. Hindi tayo kasama dyan. We will not entertain. Sinungaling po yon. Kasi according dito, the mere fact na nagkaroon tayo ng warrant of arrest si Tatay Digong, ibig sabihin, nagkaroon ng consent itong non-party state, which is ang Pilipinas. And hindi po malayo mangyari yan. Kasi bakit?
Amal Clooney, abogado ni Maria Ressa. Sino ba si Maria Ressa? Tropa ng mga makakaliwa. Sino ba yung mga makabayan black, makakaliwa na yan? Di ba, miniting ni Romualdez? Ayan miniting ni Romualdez. A year ago. And syempre, andyan si Saldico. Kung nandyan si Saldico at pinaniniwalaan ng eroplanong ginamit sa panggidnap kay Tatay Digong ay pag-aari nitong si Saldico, hindi talaga malayong mangyari yun. Kasi bakit chartered plane, private jet na nakita natin na yun yung ginagamit din ni Marcos Jr. sa kanyang mga concert. Hindi po malayong mangyari lahat ng nangyayaring ito. As you can see, ito, ICC secretly had a team in Manila to witness both the Senate and House hearings, yung quadcom na yan. Staying in a posh hotels, wow, social. And reportedly even visiting the House Speaker Martin Romualdez residence. Itong mga British citizen na to, si Rosato, UN Human Rights yan, saka si Roderick Thomas, saka interpreter na American interpreter si Bracken. So, lahat ng po ito ay correlated po ito. Correlated. Kaya bantayan po natin itong ginagawa nila. Ayan, Karim Khan, prosecutor, bantayan po natin ito dahil lahat po ito ay konektado. Bakit? Ayaw po nilang makabalik ulit ang mga Duterte sa 2028 dahil nag-suffer na po sila nung panahon ni Tatay Digong. You could remember, war on drugs. Ang daming nasaling yan. Ang daming mga oligarkiya dyan. Ang daming mga businessman. Ang daming talagang naapektuhan at ayaw nilang mabalik sila ulit sa ganun. That is the reason why ang ginawa nila ay talagang forcibly evicted the former president who had this campaign on drugs to The Hague. Kaya lahat po ito connected. Ipakalat po natin yung ganitong mga impormasyon na hindi naman talaga malayong mangyari na ganyan nga ang ginawa nila kay Tatay Digong. And continue supporting yung pag-iingay-ingay sa mga iba't ibang bahagi ng bansa kasi that would show na hindi po talaga at wala pong liability si Tatay Digong dito sa kanyang war on drugs kasi ang dami naman nating nagpapakita sa kanya, nagpapatunay na very effective itong drug war na ito.